Magandang umaga po ng araw ng linggo. Kung tawagin natin ito, Lord's Day, araw ng Panginoon. Kasi po, yung araw ng Panginoon, kung Bibliang gagamitin natin, sa araw na yan, ang Diyos ay nagpahinga, ang sabi. Okay? Dito tayo sa tahanan ni Ate Merle, sa Barangay 102, Sonny, District 1, Tondo, Manila. Yan. Para makita nyo lang po kung totoo yan. Yan. Ayun, kumakain si Ate Merle. Oh. Oh, nagyaya siya ng kumain. Pero wala naman eh, busog ako eh, kakakain ko lang. Actually, bago ko umalis sa bahay, nag-almusal din ako. Kaya medyo busog pa talaga. Kaya yan. Nandito po tayo para magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Gumagamit po tayo ng Biblia. Ang ginagamit natin ay poemen, ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. God is good. Oh, ano po? Sandali, may tatanungin ako. Oh, Sister, gusto mo bang kumanta? Eh, kasi nung nakarang kumanta eh. Kaya tinanong ko muna, baka bigla akong pakantayin eh. Walang mood yung kanyang boses. Ano po, si Sister Nehan. Ano po. Yan. Kaya ko po sila nakilala dito dahil po sa kanya. Kasi yung nanay ni Sister Nehan ay kababayan po sa Kapampangan, sa Pampanga. Okay? Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Biblia. Ngayon, sa Biblia po, dyan po natin malalaman ang buhay ng tao. Ang lahat-lahat, everything ika nga. Kung meron tayong mga librong ginagamit sa iba't ibang mga pag-aaral, meron din po ang Biblia. Kumbaga nga, ang Biblia eh, kompleto yan eh. Kumbaga may tanong ka, nandyan din sa Biblia. So, babasahin mo lang ang Biblia, yung mga katanungan mo sa kaisipan, bigla mong maalala, ito na pala yung sagot kung nababasa mo. Sometimes ako, ganun pong madalas na nangyayari sa akin eh. Kaya napakabuti ng Diyos. God is good, okay? Ngayon, bago tayo pumalaw sa pag-aaral, tayo muna yung manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang mga kaisipan ng mga tao nanonood at nakikinig ng Bibliang ito, ng Bible study na ito, upang aming pong lubos na pagkinabangan ng iyong puro taray. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po kasi nakasulat dito sa Bible, ano? Ito malapit ng mahal na araw. Marso ngayon, first day of the month pala, uno. Sa susunod na buwan, paggunita ng Lenten season. Alam niyo po, sana ang maging ugali natin, wag lang natin pinanunood dyan yung Lenten season. Dapat makita natin yung kabuuan bakit merong ganyan. Alam niyo po, halimbawa ngayon dahil magle-Lenten season naman, sigurado yung Passion of Christ, mapapanood na naman madalas yan. Kasi po, yung pelikulang yun ni Mel Gibson, yun po inango sa Biblia. Nag-research po ang researcher niya nang gawin po nila yung Passion of Christ. Po, kaya lahat yun biblical. So, anong makikita mo ron? Yung pagpapahirap kay Jesus bago siya ipako sa krus. Ilang beses ko po napanood yun. Doon sa eksenang yun na pinapahirapan nila si Jesus, yung di ba nakahawak siya ganun doon sa posting ganyan, tapos nilalati ko siya ng yung mga lati ko, meron silang pati yung pinagkita eh. At pinatatanggal na simbahan yun eh, yung ganong eksena. Kasi nga, meron mga tumatarak sa likod ni Jesus na ganyan, yung parang sima, pati lamano. Nakita kasi yun. Kaya ang sabi ng simbahan, masyadong brutal masyado. Kaya nung dinala sa Pilipinas yan, ang gusto ng simbahan, tanggalin yung eksena na yun. Pero hindi po pumayag si Mel Gibson.
tinuloy pa rin nila yan. Kaya yung eksena na yun, doon po ako naluluha. Kaya ako naluluha dahil nakita ko po yung paghihirap niya. Bagamat pelikula lang yun pero biblical po, nag-research talaga sila. Kaya ako naluluha doon. Dahil yung dapat sakit sa atin, tayo dapat ang parusahan ng ganon. Pero hindi si Jesus ang pinarusahan. Hindi ka ba maluluha doon sa ganung eksena? Pag pinapanood ko yung Passion of Christ, doon lang ako medyo naluluha. Yung nga sinasabi ko sa inyo. Kasi ang paghihirap ni Jesus. Ngayon, kung hindi po nangyari yun, wala po tayong katubusan. Walang katubusan ang kasalanan natin. Lahat ng tao po, mapaparusahan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo maparusahan kasi nga, sa lahat ng nilikha ng Diyos, nilikha lang tayo sa pamagitan ng alabok. Tayo po yung mga perfecto. Yung pagkalikha sa atin, perfect na perfect po. Yung mga ibang bagay, hindi na yon. Kaya tayo yung masterpiece ng Diyos. Pagkatapos, yung pagkalikha na pagkaganda, nasira. Nasira dahil po sa kasalanan. Dahil nasira ang ginawa ng Diyos, siyempre gusto ng Diyos, mabuhong muli yun. Yung sinira ng kasalanan. Tingnan natin yung sulat niya sa unang 1. Tingnan natin. Sa unang 1, chapter 3, verse 8. Kaya naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yung mga ipinunla ni Satanas sa ating mga katawan, yung kasalanan na nilagay ni Satanas sa ating mga katawan, yun po yung wawasakin ni Jesus. Napakaliwanag ang nakalagay, sabi niya, ulitin natin, kaya nga naparito. So, hindi siya taga rito sa lupa, si Jesus. Naparito po siya. Para wasakin yung gawa ng dyablo na itinanim ng dyablo sa ating mga katawan. Sabi ni Pablo dito sa Roma, chapter 7. Ang sabi po, babasahin natin para makita natin ang sinasabi ko. Ito. Dito natin simulan sa Roma chapter 7 verse 19. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, sabi ni Pablo, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Isipin nyo, gustong gumawa ng mabuti ni Pablo pero hindi niya nagagawa. At ang ayaw niya yung masama ang kanyang nagagawa. 20. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Yung kasalanan ko na nilagay ni Satanas sa atin. Yun, sabi ni Pablo. Kaya kahit gusto niyang gumawa ng mabuti, yung masama na ayaw niya, talagang ayaw niya. Sino ba naman ang gusto sa masama? Ayaw niya. Pero bakit? Yung masama na ayaw niya, yun ang kanyang ginagawa. Kaya sinabi ni Pablo, hindi na ako ang gumagawa niyan. Bagamat siyang gumagawa, pero sabi niya, hindi na ako ang gumagawa niyan. Kundi yung kasalanan nasa loob ko. Isipin niyo po, si Pablo po, gusto niya bang usigin si Jesus? Hindi.
Pero bakit niya po inusig si Jesus? Dahil po doon sa kasalanan na tumatahan sa kanya. Oh. Kaya po sabi ni Juan, naparito ang anak ng Diyos na si Jesus upang wasagin ang gawa ng diablo. Kaya lahat po tayo, sa panahon na nangangaral si Pablo, sabi niya, lahat tayo nagkasala pero ako yung pinakamasama. Yun ang kanyang paggamin. Makasalanan siya pero siya yung pinakamasama sa lahat ng mga tao. Kasi nga po, iba yung ginagawa niya eh. Mismo yung si Jesus po, ang inuusig niya. Yung tagasunod ni Jesus, hinahanap niya upang sila ipabilanggo, ipapatay, pahirapan. Nang dahil po sa kanya, hindi niya gusto yun. Pero yung kasalanan na tumataan sa kanya, yun po ang gumagawa, sabi ni Pablo. Yan po bang taong magpunta na lang kayo sa bilangguan. Yung mga preso, tanongin niyo po sila, gusto ba nilang tumira sa bilangguan o sa sukulan, kung ano man tawag, jail o bilibid, kung ano man yan. Wala namang gusto tumira dyan. Pero bakit doon sila nakatira? Dahil po sa kasalanan na hindi na inasik ni Satanas sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Ano po? O, tingnan natin dito. Ano sabi ni Pablo? Meron siyang paggamin dito eh. Ito, yan. Ito po. Sa unang Timoteo, chapter 1, verse 15. Yung huling pangungusap lang ang kukunin natin. Ang sabi niya, at ako ang pinakamasama sa kanila. Isipin mo, ako yung pinakamasama. Meron siya tinutukoy ng mga taong masama. Pero, sinabi niya, ako yung pinakamasama sa kanila. Kasi nga po, iba ang sama ng kanyang ginagawa. Pumapatay siyang tao. At ang mga pinapapatay niya ay mga tagasunod mismo ng Panginoong Yesus. Kaya nung magkaroon sila ng enkwentro sa papuntang Damasco, ang sabi ni Jesus, Pablo, bakit mo ako inuusig? Totoo bang si Jesus ang inuusig niya? Hindi, ang inuusig niya, ang pinapapatay niya, ang pinabibilanggo niya, pinahihirapan niya, ay yung mga tagasunod ni Jesus. Kung anong ginagawa ni Pablo doon sa mga taong yaon, ay ginagawa niya kay Jesus. Kaya nasabi ni Jesus, bakit mo ko pinag-uusig? Oh. Grabe ang kasalanan ni Pablo, ang kanyang gawang masama. Oh. So, anong dapat natin gawin, kaibigan? Hindi natin mabayaran ang kasalanan natin. Kaya nga ngayon, dumadating na naman ang Semana Santa, marami namang mga palabas sa mismo mga lugar natin. O kagaya sa Pampanga, yung Kakutod, Barangay Kakutod. Yung nagpapapako sa cross. Oh. Nung araw may dumayo doon isang British. Sabi niya gusto niya lang mapako din. Pero tawagin na siya na ipapako takbo siya. Akala niya ganun kadali yun. Kaya tatatawa yung mga tao doon sa Kakutod eh. Ayan. Ngayon, yung barangay Kakutod na yan, pagkamahal na araw, nagiging po yun, atraksyon sa Pilipinas. Maraming dumadayo doon. Mga foreigner. Mga media. Kaya ngayon, yung lugar na yun, pinayos nila, pinaganda nila, at tumunlad yung negosyo. Kanya lang, yung nung araw, pinalabas nila sa television, ewan ko kung nanonood kayo sa Channel 7.
papalitan na sana yung nagpapapako doon kasi nga may edad na. Ang problema, yung naka-line up, sugarol, ah, babayero, mahilig sa inuman, ni-reject. Pero kasi siya number, nakasunod doon sa nagpapapako eh. Kaya hindi napapalitan yung nagpapapako kahit na matanda na. Ano ba pangalan nung nagpapapako na yun? Nasa dulo ng dila ko bigla eh. Hindi ko lang mabigas bigla. Kaya ngayon, siya pa rin yan nagpapapako. Subukin yung panoorin sa GMA 7 yung yung doon na picture yun eh. Doon ko napanood maraming gumagaya. Pero alam niyo po, hindi naman po dapat gawin na parang ganyan eh. Tayo pong mga tao, tinubos na tayo ni Jesus nang siya po ay pinako sa cross. Kaya, meron pang salita si Pablo na sa Colosas, ang nakalagay kasi dito, ano ba nakalagay? Sabi niya, yung nang ipinako sa cross, si Jesus, siya yung tumubos. Nasa sumpa tayo ng kasalanan. Tinubos tayo ni Jesus sa sumpa ng kasalanan. Isipin nyo, tayo palang mga tao na makasalanan. Sinumpa pala ng Diyos. Nakasumpa pala tayo nang dahil sa ating kasalanan. At ang tumubos niya ay walang iba kundi si Jesus. Kaya dapat po yung mahal na araw, yung pag dumarating yan, tingnan nyo po yung nilalaman ng kwento. Hindi lang po yung pinanonood ninyo na para kayong nanonood ng sine, para kayong nanonood ng telenovela. Hindi. Tingnan niyo ang pinakabuhod o pinakadiwa niyan. Yung pagpapakahirap ni Jesus. Alang-alang sa atin para hindi po tayo parusahan ng Diyos. Ginawa na ni Jesus 1,000 taon na po. Kaya dapat pasalamatan na natin ang Diyos. Parang ganito kasimple lang yan. Nagkahuta ka ng malaking utang. Hindi ka nakakabayad. Pagkatapos may dumating na isang tao, binigyan kanyang pera, ito, pambayad mo sa utang mo. Hindi ba matutuwa ka? Dapat ganun. Dapat nagagalak tayo na merong isang Jesus na tumubos ng ating kasalanan. Hindi eh. Tinubos na tayo, pero anong ginagawa natin? Paulit-ulit lang tayo. O tingnan natin yung itong babasahin natin dito na sinulat ni San Pedro, ay itong nakalagay eh. Sa unang Pedro 2:24. Ito. Sa kanyang pagkamatay sa krus, yes po tinutukoy. Pinasan niya ang ating mga kasalanan. Alam niyo po yung lugar na kung saan pinako si Jesus, yung Golgota, o dako ng bungo. Bundok po yun eh. May pasan-pasan na krus si Jesus. Bukod sa bundok na, pataas pa, paakyat. Yun lang, wala kang dala, umaakyat ka sa mataas na bagay. Hindi ba nakakahingal yun? Hindi ba nakakapagod yun? O gaano pa kung meron ka pang dala? O may dala pang krus si Jesus, umaakyat siya? Ganun po, kasakripisyong ginawa niya para tayo tubusin sa ating kasalanan. At doon siya pinako, mismo doon sa dala-dala niyang krus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya
ang ating mga kasalanan. Yun po yung kasalanan, yung cross. Di ba sa kung panunurin mo yon, ilang beses bumagsak yung ano ba yun? Sa may kanta yun eh. May kanta yun. Hindi ko lang maalala eh. Upang tayo mamatay na sa kasalanan. O, kita nyo? Yung kasalanan nasa atin, pinatay na. Ibig sabihin, binura na. At tayo'y mamuhay na ngayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo pinagaling. So, ang dapat gawin na lang natin pala, ayon kay San Pedro, mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. O, kita nyo? Ginawa na ni Yesus eh. Dinala yung kasalanan natin sa kanya nilagay. Ano lang ang kapalit? Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ba yung yung ama namin nasa langit ka, dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, sundin nawa ang iyong kalooban, kaya nang sa langit. Sinong nagturo nun? Si Jesus. Tinuro niya yon para meron tayong giya. Guide yun sa panalangin eh. Sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kaya kasi, nandito tayo sa ibabaw ng lupa, kaibigan. Kaya napakabuti ng Diyos na dapat tayo po yung parusahan, pero ang Diyos ang nagsakripisyo. Pinadala si Jesus dito sa lupa upang siya tumubos ng ating kasalanan. So ano lang dapat gawin? Sabi ni San Pedro, mabuhay sa salita ng Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ang kahalagaan ng mahal na araw o Semana Santa o paggunita. Libong taon na nakakaraan ang pagpapako ng iyong anak sa ibabaw ng krus sa Golgotha o dakong bungo. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat nakita mo wala po kami magagawa. Ang ginawa mo, ikaw na rin po ang gumawa ng paraan upang matubos ang aming kasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus. Nandito tayo sa ngayon sa barangay 102, Sonid, Cebu Antondo, Manila. Brother Manny Bautista, dito sa tahanan ni Ate Merly. Once again, marami kami rito. Makakala nyo, ayan o. Asan yung maglola? Asan? Lumabas. Ayan o. Yung magandang manugang. Eh, maganda po talaga yan. Kahit pagkita nyo sa personal. Oo. Totoo yan. Nandun po yung husband niya sa likod. Nagpapahinga kasi may trabaho mamaya. Andiyan pa yung mga bayaw niya. Kaya marami po kami dito. Kaya pag nagbabible study po kami, marami kami dito. Sama-sama kami. Salamat sa Diyos at anong tawag dyan? Pinapapasok po nila yung salita ng Diyos sa kanilang tahanan. No? Yan, sana sa inyo, meron maging ganyan po sa inyo mga nanonood ng video. Pag meron nag-o-offer ng Bible study, papasokin na po. Huwag nyo silang tanggihan. Yan ay para ng pagpapala ng Diyos. Unang Korinto 9:23. Baka akala nyo walang reward dyan. Meron. Pagpapala ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin kung ano yun. Basta blessing, ibig sabihin, marami yun. God bless us all. Bye.